Hello! May kwento ako sa inyo ngayon na sobrang espesyal. Tungkol ito sa isang aral na itinuro ni Jesus sa mga kaibigan niya sa paraang hinding-hindi nila inisipin. Gamit lang, alam nyo ba, isang palanggana ng tubig. Tara, simulan na natin. Okay, so imagine niyo to. Si Jesus at ang 12 niyang pinakamatalik na kaibigan magkakasama para sa isang hapunan. Pero hindi lang ito ordinaryong dinner ha. Ito na pala yung huling beses na magkakasama sila ng ganito bago mangyari ang isang napakahirap na pagsubok. Pero teka lang, kahit na ganun kaimportante ang sandaling yun, may something off eh. Imbis na tahimik at payapa, nagtatalo pala yung mga disipulo. Ano kaya ang pinag-aawayan nila, no? Ayan, yan ang aalamin natin. Okay, so para mas maintindihan natin kung ano ba talaga ang nangyayari, silipin muna natin kung ano ang nararamdaman ni Jesus noong gabing iyon. Napansin ng mga kaibigan niya na parang ang lungkot-lungkot ni Jesus kasi alam na niya kung ano yung malapit na mangyari sa kanya, na siya'y ipagkakanulo, sasaktan, kaya naman sobrang bigat ng puso niya. Pero alam nyo, mas iniisip pa rin niya yung kapakanan ng mga kaibigan niya. So, habang si Jesus, pasan niya ang bigat ng mundo sa puso niya, ano naman kaya ang pinagkakaabalahan ng mga disipulo? Nako, dito na magsisimula yung di pagkakaunawaan. Ayun na nga. Nagtatalo sila kung sino daw sa kanila yung pinaka-the best, yung pinaka-importante sa kaharian na akala nila ay itatayo ni Jesus. Lahat sila gustong maging number one. At yung pagtatalong yun talagang nakasakit sa puso ni Jesus. Dito, kitang-kita yung malaking pagkakaiba, di ba? Sa isip ng mga disipulo, ang pagiging great o dakila ay yung ikaw yung nasa taas, ikaw yung pinakamakapangyarihan. Pero para kay Jesus, naku, baligtad. Ang tunay na kadakilaan para sa kanya ay nasa pagtulong at paglilingkod sa iba. Grabe ang layo ng agwat. At teka, may isa pa palang problema. Noong panahon kasi nila, custom o kaugalian na pag may bisita, huhugasan ng isang alipin yung maalikabok nilang paa. Nakahanda na lahat, yung tubig, palanggana, tuwalya, pero wala namang alipin. At dahil sa pride, walang ni isa sa mga disipulo ang gustong gumawa ng trabahong yon. So, sa gitna ng lahat ng yon, yung pagtatalo nila, yung pride, may ginawa si Jesus na talagang ikinagulat nilang lahat. Isang bagay na babago sa tingin nila sa lahat ng bagay. Si Jesus mismo, yung guro at Panginoon nila, ang tumayo. Sunod-sunod niyang gilawa yung mga bagay na para lang sa isang alipin. Siya pa yung gumawa ng trabahong iniiwasan nilang lahat. Natahimik silang lahat. Talagang shock. Hindi sila makapaniwala. At siguro, doon biglang nag-sink in yung aral na walang salitang binibigas. At grabe, sobrang nahiya sila sa sarili nila dahil sa kanilang kayabangan. Okay, dito na tayo sa isa sa pinaka-powerful na moments sa kwentong to, yung usapan ni Jesus at ni Pedro. Nung si Pedro na ang lalapitan ni Jesus, hindi niya kaya. Para sa kanya parang napakalaking insulto na yung Panginoon niya. Luluhod at gagawin yung trabaho ng alipin para sa kanya. Kaya napatanong siya, Lord, imposible, hindi pwede. Pero seryoso yung sagot ni Jesus. Sabi niya, hindi lang ito tungkol sa alikabok sa paa eh. Simbolo ito ng mas malalim na paglilinis. Para maging tunay na kasama ka ni Jesus, kailangan mong hayaan siyang linisin ka sa loob. At yun yung pinakapuso ng aral, pagpapakumbaba o humility. Ano ba to? Simple lang, yung hindi mo inihisip na mas magaling ka sa iba. Ito yung kakayahang unahin yung kapwa mo dahil sa pagmamahal. At yun mismo ang ipinakita ni Jesus. So, gets nyo na? Yung paghuhugas ng paa, parang picture lang yan ng paghuhugas ng puso. Kailangan natin si Jesus para alisin yung mga maling nararamdaman natin tulad ng pride at selos, para maging malinis tayo at maging malapit sa Kanya at sa isa't isa. Pero hindi pa dyan natatapos yung kwento. Dahil pagkatapos ng lahat ng ito, may mahalagang bilin si Jesus. At yung bilin na yon para rin sa atin ngayon. Pagkatapos niyang hugasan ng paa nilang lahat, tiningnan sila ni Jesus at sinabi, yung ginawa ko, isa yung example. Gusto kong gawin niyo rin to para sa isa't isa. Hindi lang niya sila tinuruan, dinigyan niya sila ng pattern na susundan. So ano yung tatlong key takeaways natin dito? Simple lang. Una, ang totoong kadakilaan ay nasa pagpapakumbaba. Pangalawa, yung tunay na pag-ibig nakikita sa gawa, sa pagsisilbi sa iba. At pangatlo, ang tunay na kaibigan ay inuuna yung kapakanan ng iba. Kaya yung tanong para sa ating lahat ngayon, simple lang. Sa pang-araw-araw na buhay natin,
sa bahay, sa school, sa mga kalaro natin. Paano natin may papakita yung pagmamahal sa pamamagitan ng paglilingkod, tulad na lang ng halimbawa ni Jesus? Yon ang isang bagay na magandang pag-isipan.